Magandang araw po sa inyo pong lahat. Maraming pong salamat ulit sa pagsama niyo po sa amin. Dito po sa Global Fire TV. Ako po ulit si Pastor Bizay Lopez. Dito po ng City of God Christian Ministry dito po sa Canada. And we also have City of God Christian Ministries dyan po sa Pilipinas, especially in Davao Region, at meron din po tayo sa Luzon. So marami pong salamat sa pagsama niyo po sa amin. Ang pag-uusapan ho natin sa umaga pong ito, sa araw po na ito, ay pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin tungkol po sa kingdom mindset. Ano ho ba yung kingdom mindset? Pag sinabi ho natin kingdom mindset, ay iniisip po natin, hindi ho yung makalupa kung hindi yung makalangit. Paano ba natin ina-navigate yung buhay natin with the kingdom mindset? In Matthew chapter 5, na pag-uusapan po natin, ay sinasabi ho dito na si Jesus yung fulfillment ng batas. O si Jesus is the fulfillment of all the laws and the Word of God. Ay, tanong ko sa inyo, kapag ho ba kayo nakakita ng isang sign o kapag nakakita ho kayo ng isang batas, ano ho ba yung usually nagiging response po natin? No? Tayo po ba yung tao na sumusunod kaagad sa batas? Tayo po ba yung klase ng tao na inaaral muna natin yung batas? O tayo yung klase ng taong walang pakialam kung ano man yung batas? One way kung one way, papasok. No entry kung no entry, papasok. Tayo ba yung tipo ng tao na kung saan binabaliwala natin yung batas? O tayo ba yung klase ng tao na kailangan mo munang aralin yung batas upang sundin? O ikaw yung klase ng tao na the moment na makita mo yung sign o makita mo yung signage o yung law o yung batas, automatic sumusunod ka na. Alam niyo, it's the same thing na sinasabi ho dito ni Jesus Christ. Yung pag-uusapan ho natin ngayon is the kingdom mindset is recognizing that Jesus is the fulfillment of all the law, or Jesus is the fulfillment of God's Word. Pag-uusapan ho natin sa araw po na to, na si Jesus, nagkatawang tao, pumunta ho dito sa lupa, upang ipakita ho sa bawat isa sa atin, na ito hong salita ng Diyos, o yung mga batas na nasusulat, ay hindi ho niya ina-abolish, hindi niya sinabi na, kalimutan mo na yung Old Testament, kalimutan mo na yung mga batas ni Moses, kalimutan mo na yung mga batas ng mga Pharisees, kalimutan mo na yung Levitical laws. Wala akong sinabi si Jesus. Ngunit binigyan din po ni Jesus Christ, dito po sa Matthew na pag-uusapan natin, na dumating ako dito, sabi ni Jesus, I came not to abolish the law, but actually to fulfill it. No, ako yung magbibigay ng sinabi niya rito, ako yung magsasakatuparan ng mga batas. Mahirap sumunod sa batas, mahirap sundin ang mga batas, lalo kung marami. Ngunit ang sinasabi ni Jesus dito, kung meron kang relasyon sa akin, kung kilala mo ako, at kung ikaw ay nasa sa akin, mas madali na sa iyong sumunod sa batas. Bakit? Dahil ako yung magsasakatuparan ng batas. So what is kingdom mindset? Kingdom mindset means we have to understand that Jesus is the fulfillment of the law. Ngayong araw po na ito pag-uusapan natin na napakaganda, ano ba yung naging purpose ni Lord sa pagdating niya? Ano ba yung naging purpose ni Jesus Christ nung dumating siya dito? Bago tayo magtuloy-tuloy, iiwanan ko kayo ng isang katanungan. According po sa book ni Dr. Rick Warren, The Purpose-Driven Life, which was way back, years ago na nailabas. Pero napakaganda ho nung tanong ni Dr. Rick Warren sa kanya pong libro, What on earth am I here for? Bakit ba ako nandito? Bakit ako pinanganak? Ano yung purpose ko? Ano yung purpose mo? Bakit ka nandito? Alam mo ba kung anong purpose ng buhay mo? Si Jesus, alam niya yung naging purpose ng kanyang buhay. One of His purpose is this, to fulfill, not to abolish the law. So what is kingdom mindset? Kingdom mindset is understanding and knowing and recognizing that Jesus Christ is the fulfillment of the law and the Word of God. So samahan niyo po kami, samahan niyo po ako sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos upang maintindihan po natin kahit papaano sa maiksing pag-aaral natin kung paanong finulfill ni Jesus yung batas at ano yung matututunan natin. Again, I would like to ask you, ano ba yung naging purpose ng buhay niyo? Bakit kayo nandito? Bakit kayo nabubuhay? For Jesus, His purpose is to fulfill the law. Join us today as we study the Word of God. And thank you for joining us here in Global Fire TV. Once again, I'm Pastor Bizay Lopez. Have a good day.
and have a blessed day. God bless all of you.